Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive para sa ating Brave 14+3 Marines. Sa kabuuan, nakapagpadala na tayo sa kanila ng 843,000 pesos. So, tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin sa kanila dahil paparating naman ang panibagong warrant of arrest. Sa mga gustong magpadala, ito yung bagong GCash number natin, 0999-191-4876. Ang pangalan niya is Reniboy Julian. Ang address niya is Panipuan City of San Fernando, Pampanga. So, screenshot nyo na lang ito. Kaya pwede kayong magpadala sa kanya through GCash or kung taga-abroad kayo, nasa ibang bansa, pwede sa Sendwave, Palawan Express, Cebuana at iba pa. So yan po. Screenshot nyo na lang. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Philippine Star. Pamantasan ng lungsod ng Maynila confers an honorary degree of Doctor of Laws on President Bongbong Marcos during its 58th commencement exercises at the PICC on Thursday. Ngayon, di ba, Huwebes ngayon? So ito, yung kalitrato, sa wakas, nagsuot na siya ng toga. Di ba, isang issue laban sa kanya is hindi siya nakatapos ng bachelor's degree. Hindi tayo maniwala nun. Kaya lang, totoo pala. Hanggang 3 years lang ata, certificate of something lang ang nakuha niya. So, ngayon, sobrang masaya ang Pangulo dahil sa wakas, Doctor of Laws. So, ni-research ko, what does it mean? Sabi ko kay Google, to be conferred an honorary degree, Doctor of Laws. O ito, ang sagot. An honorary Doctor of Laws degree is a prestigious recognition given by a university. So any university pala can give an honorary degree. To honor a person's major contributions to society, public service, yes, governance, or the legal field without requiring them to complete traditional academic coursework or exam. Kaya, ano? Pwede ka bang tawaging doktor ngayon? Kasi honorary degree, Doctor of Laws eh. The Latin term honoris causa means for the sake of honor. It is a titular title, meaning it does not give the recipient the professional rights, licenses, or academic standing of an earned research doctorate. So hindi siya pwedeng tawagin na doktor. Ang mga pwede lang tawagin, yung nagtapos ng medisina, nagtapos ng Doctor of Philosophy, nagtapos ng Doctor of Education, ano pa yung mga doctorate degree yan, silang pwedeng tawagin. Itong honorary degree, hindi. Recipients cannot practice law or medicine, nor should they demand to be called doctor. A doctor of laws is typically reserved for statesmen, judges, diplomats, civil rights leaders, public servants, and scholars who have shaped public policy, advanced international understanding, or defended the rule of law. Okay. As a president, yeah, he is a statesman. He is a public servant. Kailang, ito ngayon, has he defended the rule of law? Kasi Doctor of Laws. Well, tingin ng management o leadership ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, karapat-dapat dahil presidente. But to me, he is not.
Opinion ko lang ito Yung, has he defended the rule of law? Ang daming mga bendelo itong administrasyon niya ngayon. Tingnan nyo yung ginawa nila kay Tatay Digong, yung group effort nila. Sinunod ba nila ang due process? Wala. Shortcut. Kaya, paano siya, has he defended the rule of law? No. Bendelo sila. Kaya okay lang yun na binigyan siya, but to me, it's nothing. Governance. Yeah, siya ang Pangulo. But anong klase itong governance niya? Dalawa kasi yan either good governance or bad governance. Tingnan nyo sa mga surveys. Yung mga approval rating niya, pababa ng pababa, mataas yung kanyang disapproval rating, kaya negative ang kanyang net satisfaction or approval rating. So, yeah, meron siyang governance but a very bad governance. Bumubulusok ang ating ekonomiya. Talon-talo tayo ng mga ASEAN neighbors natin. Noong una tayo ang tinatawag na Tiger of Asia. Ngayon, hindi na. Sick man. Bumalik na yung nickname natin na the Sick Man of Asia. Kasi nga, yung economic growth natin for the first half of this year, 2.6%. 2.8% nung first quarter, 2.3% ngayong second quarter, kaya 2.6. Ang baba. Yung economic growth ng ASEAN neighbors natin, example, Vietnam, 8.3%. Kaya ang Vietnam na ngayon ang tinatawag na Tiger of Asia. Sumusunod ang Singapore at Malaysia pala. 6%. Sumunod Singapore 5.9% and then Indonesia 5.4%. Tayo parang spaghetti pababa ng pababa 2.3%. Tapos ipagmamalaki pa ng administrasyong ito na naiahon daw ng administrasyong ito 6.5 million Pilipinos sa kapobrehon. Kaya sabi ni Executive Secretary Recto, 9 out of 10 Filipinos ay hindi na daw pobre. So, ibig sabihin, isa lang ang pobre out of 10 Filipinos. Saan sila? Bumaba kayo sa mga kanayunan. Puntahan nyo lalo na yung mga tribo. Halos hindi makakain ang mga tao doon. Tapos sasabihin nyo, hindi sila pobre. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko sa balay sa natabangan ng yero. So mauna ni ang gitabang nga yero nga ilan ang giatop tungod kay nagdali-dali sila og atop tungod kay sige og kaulan dire. So karon atong nakita nga human na gyud sa pag-atop og nakapatindog na gyud sila sa ilang balay tungod sa tabang. So kuha na gyud. Tungod sa tabang nakabalay na sila. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagtabang sa sin nga nag-atop na gyud kay ga tuluan na among balay sa atop na gyud namo ang gitabang sa amoa. Oo, so tungod kay sige na og kaulan inyo na lang giatop ang gitabang sa inyo nga yero. O giatop na gyud namo. Salamat kayo sa nagtabang sa amoa. So nindot na gyud ang inyong atop. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga inyong gipulihan nga karon nakapatindog na mo aning inyong bag-ong balay? Pila? 5 na ka tuig. 5 na ka tuig. So karon nindot na gyud mo maulanan. Dili na. Hinaot unta nga magpadayon pa ni nga tabang
kay para matabangan ang kakalisod. So daghan pa di ang nanginhanglan og tabang O dagan pa gyud. nga sama ninyo. So salamat kayo.